Sa harap ng daan-daang bisita malamig na nagsalita si CEO Mara Villanueva. Ang lalaking ito ay isang hamak na bodegero lamang at kailanman ay hindi siya naging bahagi ng proyektong ito. Sa isang madilim na sulok ng bulwagan tahimik na ikinuyom ni Elias ang kanyang kamao, pilit itinatago ang murang singsing sa kanyang daliri, ang nag-iisang patunay na ang babaeng sumisira sa pagkatao niya ngayon ay ang babaeng pinakasalan niya 5 taon na ang nakalipas. Ang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na bumubulag sa paningin ni Mara. Nakatayo siya sa gitna ng entablado, suot ang isang mamahaling pulang Filipiniana na sumisimbolo sa kanyang kapangyarihan at awtoridad bilang pinuno ng Villanueva Agricorp. Ngunit sa ilalim ng lahat ng karanyaang ito, ang pakiramdam niya ay isa siyang bilanggo na nakatali sa kadena ng sariling pamilya. Nilingon niya ng bahagya ang gawing kanan ng Grand Ballroom ng hotel. Naroon si Elias nakatayo malapit sa exit door, suot ang isang kupas na formal na polo, na marahil ay hiniram pa nito sa isang kaibigan. Wala siyang dalang kahit ano kundi ang katahimikan. Ang lalaking ito na nagpuyat ng halos 300 gabi nag-aral ng coding ng mag-isa at gumawa ng makabagong cold chain logistics system para isalba ang kumpanya nila mula sa tiyak na pagkabangkrut. Ngayon sa harap ng mga elitistang board members at investors, pinagnanakawan niya ito ng karapatan sa sarili nitong obra. Patawarin mo ako, Elias. Sigaw ng isip ni Mara habang kinakagat niya ang loob ng kanyang pisingi upang pigilan ang panginginig ng kanyang labi. Ginagawa ko ito para sa atin, para sa kinabukasan natin. Kapag nailigtas ko na ang kumpanya, babawi ako sa'yo. Ito ang kasinungalingang pilit niyang pinapaniwala ang kanyang sarili mula pa kagabi nang ipatawag siya ni Tita Corazon sa mansyon. Malinaw ang banta ng matanda. Ibigay mo ang kredito sa pinsan mong si Ramon. Hindi pwedeng malaman ng mga investors na isang hamak na bodegero ang sumagip sa kumpanya natin. Nakasalalay ang pangalan ng mga Villanueva rito. Utang na loob, Mara. Huwag mong kalimutan kung sino ang nagpalaki sa'yo at nag-upo sa'yo sa posisyong yan nang mamatay ang papa mo. Ang bigat ng utang na loob at ng hiya sa lipunan. Ito ang lasong dahan-dahang pumapatay sa kanya araw-araw. At ngayon ginamit niya ito para patayin ang dignidad ng asawa niya. Sa tabi niyang ngumisi ng malaki si Ramon, inaayos ang kwelyo ng kanyang mamahaling suit. Wala itong kaalam-alam kung paano patakbuhin ang system, ni hindi nito alam kung ano ang ibig sabihin ng algorithm. Ngunit ngayon pinapalakpakan siya bilang isang henyo. Huminga ng malalim si Mara, pinatigas ang kanyang ekspresyon at tinapos ang kanyang pahayag. At dahil sa pagtatangkang nakawin ang confidential data ng kumpanya, epektibo ngayon tinatanggal na natin siya sa trabaho, at pinagbabawalan ng makapasok sa kahit anong pasilidad ng Villanueva Agricorp. Isang malakas na bulungan ang umikot sa buong bulwagan. Ang mga matang mapanghusga ng mga panauhin ay sabay-sabay na dumapo kay Elias. Hintay-hintay ni Mara na sumigaw si Elias, na magwala ito umakyat sa entablado ipagtanggol ang sarili o kahit man lang murahin siya. Handang-handa na ang puso niya sa kahit anong galit na ibabato nito. Mas madali sanang tanggapin kung magagalit ito. Ngunit walang sumigaw. Walang ingay mula kay Elias. Tiningnan lang siya nito mula sa malayo. Isang tingin na walang galit kundi purong panghihinayang awa at kalungkutan. Isang tingin na tila ba sinasabi nitong sino ka, hindi na ikaw ang babaeng minahal ko. Dahan-dahan itinaas ni Elias ang kanyang kamay. Kinalad niya ang ID lace ng kumpanya mula sa kanyang leeg at tahimik na ipinatong iyon sa isang maliit na cocktail table sa tabi niya. Wala siyang sinabing kahit isang salita. Tumalikod siya at naglakad palabas ng malalaking pinto ng ballroom. Sa bawat hakbang niya palayo, pakiramdam ni Mara ay may pinupunit sa loob ng kanyang dibdib. Ang katahimikang yon ay mas masakit pa sa kahit anong sampal. Hindi siya lumaban dahil siguro wala na siyang nakikitang halaga para ipaglaban pa si Mara. Nagpalakpakan ang mga tao nang tuluyang sumara ang pinto. Nagsimula nang mag-toast ang mga board members pabor kay Ramon. Nilapitan si Mara ni Tita Corazon mula sa VIP table at niyakap ng mahigpit. Good girl, Mara. Ipinagmalaki mo ang pamilya natin ngayon. You did the right thing. Bulong ng matanda na may halong diin at pagbabanta. Numiti si Mara. Isang plastik at walang guhay na ngiti. Ngunit ang totoo gusto niyang sumuka. Ang lasa ng mamahaling champagne na inabot sa kanya para sa toast ay tila naging lasang abo sa kaning lalamunan. Kailangan ko siyang makausap.
Desperadong naisip ni Mara, pilit pinapakalma ang sarili. Maiintindihan niya ito kapag naipaliwanag ko ng maayos. Bibigyan ko siya ng pera ng malaking shares sa ilalim ng ibang pangalan. Gagawa ako ng paraan para makabawi sa kanya. Habang abala ang lahat sa pagdiriwang at pagkuha ng litrato kasama ang wad na bayaning si Ramon, tahimik na tumakas si Mara. Lumabas siya ng ballroom, hindi na inalintana ang pagsakit ng kanyang mga paa dahil sa matulis na tako ng sapatos niya. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at nagmaneho ng mabilis papunta sa main warehouse ng kumpanya na ilang kilometro lamang ang layo mula sa hotel. Ang bodega. Ito ang lugar kung saan nila itinago ang kanilang pag-ibig. Dito siya palihim na pumupunta tuwing madaling araw, may dalang kape at mainit na pandesal para samahan si Elias habang nagko-code ito. Dito nila pinangarap na balang araw kapag naayos na ang kumpanya at napatunayan na ni Elias ang kanyang galing, hindi na nila kailangang magtago sa anino ng mga Villanueva. Hingal na hingal at pabagsak niyang binuksan ang mabigat na pintuan ng opisina ni Elias sa loob ng malamig na warehouse. Elias, tawag niya, ang boses niya ay nanginginig at umaalingaw sa malamig at madilim na silid. Walang sumagot. Ang maririnig lamang ay ang mahinang ugong ng mga malalaking server at industrial aircon. Nanginig ang kanyang mga kamay nang buksan niya ang switch ng ilaw. Kumabog ng mabilis ang kanyang dibdib nang makita niyang bukas ang locker ni Elias. Wala na ang kanyang lumang jacket. Wala na ang kanyang paboritong mug ng kape. Ang mas malala nang mapatingin siya sa main computer desk, nakabukas ang server case at wala na ang dalawang master hard drive na naglalaman ng orihinal na source code ng sistema. Lumapit si Mara sa mesa, halos hindi na makahinga. Umaasa siyang may iniwang sulat si Elias. Isang sulat ng galit, mga pahayag na idedemanda siya o kahit man lang pagbabanta. Kahit ano na magpapatunay na may koneksyon pa sila, na may pakialam pa ito. Ngunit sa gitna ng malamig na bakal ng mesa, walang papel. Wala, kundi isang maliit at manipis na bagay na kumikinang ng malungkot sa ilalim ng maputlang fluorescent light. Ang kanilang wedding ring. Isang murang singsing na gawa sa silver na binili nila sa labas ng simbahan sa Quiapo, 5 taon na ang nakalipas. Ipinangako niya kay Elias noon na kahit anong mangyari, hindi niya ito huhubarin hanggang sa makabili sila ng mas maganda. Si Elias sa kabilang banda ay araw-araw itong suot sa kabila ng dumi at langis sa bodega. Ngayon, ang singsing ay naiwan doon. Maayos na nakapatong sa ibabaw ng isang nakabaluktot at na-reject na blueprint ng sistema. Nanhina ang mga tuhod ni Mara. Napahawak siya sa gilid ng mesa habang gumagsak ang unang patak ng luha na kanina pa niya pinipigilan. Nanginginig niyang kinuha ang singsing. Kasing lamig ito ng yelo. Sa pagkakataong yon, tumama sa kanya ang buong bigat ng katotohanan na pilit niyang tinatakasan. Hindi lang kredito at trabaho ang ninakaw niya kay Elias. Ninakaw niya ang dignidad nito at kasabay nito siya mismo ang sumira sa kanilang kasal. Wala na siyang asawa. Biglang tumunog ang kanyang cellphone, binasag ang nakakabinying katahimikan ng bodega. Pangalan ng kanyang head secretary ang lumabas sa screen. Pinunasan niya ng mabilis ang kanyang mga luha at huminga ng malalim para patatagin ang boses bago sumagot. Hello, Mylene? Ano yon? Ma'am Mara, sorry po sa abala pero kailangan niyo pong pumunta sa control room ngayon din. Panicked at nanginginig na boses ng sekretarya sa kabilang linya. Kumunot ang noo ni Mara. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang batok. Bakit? Anong nangyayari? Nag-red alert po ang buong server ng cooling system natin. Nagsa-shutdown ang mga cold storage units sa Davao at sa buong Mindanao. Sinubukan pong i-override ni Sir Ramon para ayusin pero... Pero ano? Sigaw ni Mara ang panginginig. Ay umakyat mula sa kanyang mga tuhod patungo sa kanyang lalamunan. May naglock po ng admin access, ma'am. Binago ang lahat ng passwords at binura ang backup natin sa cloud. Ma'am, walang makapasok sa system. Sa loob ng 5 oras, masisira ang lahat ng milyon-milyong pisong halaga ng mga gulay at prutas ng mga magsasaka natin. Napapikit si Mara habang hawak ng napakahigpit ang malamig na singsing sa kanyang palad hanggang sa bumao nito sa kanyang balat. Hindi lang pala umalis si Elias ng tahimik. Dala-dala niyang buhay at kinabukasan ng buong Villanueva Agricorp. At ngayon, nagsisimula na ang bagyo. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area.
Ulit-ulit na umalingaw-ngaw ang boses ng operator mula sa cellphone ni Mara. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang malaking kama, sa loob ng tahimik at malamig na mansyon ng mga Villanueva. Alas 3 na ng madaling araw ngunit 72 tawag na niya ito kay Elias. Wala pa ring sumasagot. Pinisil niya ang kanyang sentido. Pilit niyang nilalabanan ang kaba sa kanyang dibdib sa pamamagitan ng paggawa ng sariling palusot. Nagtatampo lang siya. Natural lang na magalit siya. Pero maiintindihan niya rin ito kapag humupa na ang emosyon niya. Pinaniwala niya ang sarili na ginawa niya ang panluloko sa entablado upang iligtas ang kumpanyang ipinamana ng kanyang ama at para balang araw kapag hawak na niya ang buong kapangyarihan. Mabibigyan niya si Elias ng buhay na hindi na kailangang magtago sa dilim. Lumipas ang ilang oras at sumikat ang araw nang walang kahit anong mensahe mula sa asawa niya. Pagpasok niya sa executive office ng Villanueva Agricorp, sinalubong siya ng isang nakakabinging kaguluhan. Ang karaniwang kahimik na floor ng mga executives ay puno ng nagtatakbuhang mga empleyado. Sa malaking glass window ng kanyang opisina, kitang-kita niya ang nagkikislapang kulay pulang ilaw sa mga monitor ng main control room. Padabog na bumukas ang pinto at pumasok si Ramon gusot ang mamahaling suit at tumatagaktak ang pawis sa noo. Mara, kailangan mo itong gawan ng paraan ngayon din. Bulyaw nito na wala na ang kayabangan at ngiting tagumpay kagabi. Binura ng hayop mong asawa ang buong source code. Sira ang buong system natin. Huwag mong tawaging hayop si Elias. Malamig ngunit madiin na sagot ni Mara habang naglalakad patungo sa kanyang mesa. Binuksan niya ang pinakaibabang drawer. Doon nakatago ang isang simpleng rilo na binili niya sa isang bangketa ilang buwan na ang nakalipas regalo sana para sa anibersaryo nila ni Elias. Hindi niya ito naiabot dahil natakot siyang makita ito ni Tita Corazon at maghinala tungkol sa relasyon nila. Tiningnan niya ang mumurahing rilo tahimik na kinukumpara ang simpleng kaligayahan na pwede sanang meron sila sa bilyong pisong kumpanya na unti-unting gumuguho sa harapan niya ngayon. Ano bang paki ko sa asawa mo? Sigaw ni Ramon nanginginig ang mga kamay habang itinuturo ang pulang monitor sa labas. Kapag hindi umandar ang cooling system sa loob ng 2 oras, masisira ang lahat ng karga sa mga barko. Bilyong piso ang mawawala sa atin. Bago pa man makasagot si Mara, tumunog ang telepono sa kanyang mesa. Ang direktang linya mula kay Tita Corazon. Malalim siyang huminga bago iangat ang receiver. Mara, anong kaguluhang ito? Ang boses ng kanyang tiyahin ay parang patalim na bumaon sa kanyang tainga. Tumawag ang mga investors. Nabalitaan nilang down ang system. Ipakulong mo ang hampas-lupang bodegero na yan. File a case for corporate sabotage at ipaaresto mo siya ngayon din. Natigilan si Mara. Ipaaresto ang sarili niyang asawa. Ang lalaking tanging kasangga niya sa lahat ng panggigipit ng mismong babaeng nasa kabilang linya. Tita, hindi natin pwedeng gawin yan. Baka pwede ko siyang kausapin. Walang usap-usap, putol ni Corazon. Ipakita mo kung sino ang boss. Kung hindi mo kayang gawin, ako ang magpapapulis sa kanya. At huwag mong kalimutan, Mara, nasa akin ang boto ng board. Isang pagkakamali mo lang dito, tatanggalin kita sa pwesto. Namatay ang linya. Nanginginig na ibinaba ni Mara ang telepono. Humarap siya kay Ramon na naghihintay ng himala mula sa kanya. Ikaw ang itinanghal na henyo kagabi sa harap ng lahat, di ba? Matapang na hamon ni Mara, tinatago ang sariling takot sa likod ng sarkasmo. Kagabi, buong pagmamalaki mong inangkin ang system na ginawa ni Elias. Bakit hindi mo ngayon ayusin, Ramon? Namula si Ramon sa hiya at galit. Wala akong alam sa coding ng taong yan. At hindi niya binura ang files. Mara, kanina pa sinusubukan ng mga IT natin i-hack ang sarili nating server. Pinalitan niya ang lahat ng admin access passwords. Nilock niya tayo sa labas ng sarili nating kumpanya. Isang tao lang ang may alam ng passcode at nagtatago na siya ngayon. Bumilis ang tibok ng puso ni Mara. Hindi sinira ni Elias ang sistema. Hinawakan niya ito sa leeg. Isa itong mensahe. Isang patunay na kahit pilit nilang inangkin ang kanyang obra, hinding-hindi nila makokontrol ang utak na gumawa nito. Unti-unti nang gumabagsak ang temperaturo sa mga malalayong imbakan. Bawat minutong lumilipas ay milyon-milyong halaga ng kamatis, repolyo at prutas ang unti-unting nabubulok. Ang presyon ay parang mga pader na unti-unting sumisikip sa paligid ni Mara. Wala siyang choice kundi hanapin si Elias.
Hindi para ipahuli gaya ng gusto ng kanyang tiyahin, kundi para magmakaawa. Biglang bumukas ng malakas ang pinto ng opisina. Pumasok ang sekretaryang si Mylene na mumutla at halos madapa sa pagmamadali hawak ang isang nakaprint na dokumento. Ma'am Mara, nanginginig ang boses ng sekretarya, hindi makatingin ng diretso sa CEO. Ano na naman, Mylene? Na-access na ba ng IT ang server? Naiinis na tanong ni Ramon. Umiling si Mylene. Inilapag niya ang papel sa ibabaw ng mesa ni Mara. Hindi po tungkol sa server, sir. Galing po ito sa Davao Agricultural Cooperative. Ang pinakamalaking source ng supply natin sa buong bansa. Kinuha ni Mara ang papel. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo niya nang basahin ang unang linya ng dokumento. Nagpadala po sila ng notice. Patuloy ni Mylene, lumalamlam ang boses dahil sa matinding kaba. Sinuspinde nila ang lahat ng deliveries simula ngayong araw. Natayo po sila ng barricade sa mga farm at tumatanggi silang i-release ang mga ani natin. Nalaglag ang papel mula sa mga kamay ni Mara. Hindi na ito tungkol sa isang nakasarang computer server. Ang ginawa ni Elias ay hindi simpleng pagtatampo ng isang nasaktang asawa. Isa itong malamig na deklarasyon ng digmaan. Isang oras matapos matanggap ang notice mula sa Davao, naging tila isang sementeryo ang malaking boardroom ng Villanueva Agricorp. Tahimik, malamig at puno ng kaba. Nakaupo si Mara sa kabisera, ngunit hindi siya ang may hawak ng kapangyarihan. Sa kabilang dulo ng mahabang mesa, nakatayo si Tita Corazon. Ang matatalim nitong mata ay nanlilisik habang nakatingin kay Mara. Ano ang ginagawa mo, Mara? Gusto mo bang ibagsak ang kumpanyang itinayo ng papa mo? Bulyo ng matanda, ang boses nito ay umaalingaw-ngaw sa apat na sulok ng silid. Isang araw pa lang mula nang i-launch natin ang system at ngayon, heto tayo nahaharap sa isang malawakang boycott ng mga magsasaka. Paano mo ito naging problema? Yumuko si Mara, kinakagat ang kanyang labi. Tita, sinusubukan ko pong makipag-usap sa mga leader ng kooperatiba. Bigyan niyo ako ng oras. Wala na tayong oras. Padabog na ibinaba ni Corazon ang kanyang palad sa mesa. Huwag mong kalimutan, Mara. Kung hindi dahil sa akin sa kalsada, kapupulutin nung mamatay ang papa mo. Ako ang nag-alaga sa'yo. Ako ang nagpapanatili ng posisyon mo rito. Ito ba ang igaganti mo sa lahat ng utang na loob mo sa pamilyang ito? Ang maging isang mahinang CEO. Bawat salita ay parang asidong unti-unting tumutunaw sa dignidad ni Mara. Ang utang na loob. Ito ang kadenang ibinilanggo sa kanya ni Corazon sa loob ng 20 taon. Hinihingi nito ang buong kaluluwa niya kapalit ng pabor na hindi naman niya hiningi. Tumikim si Ramon at tumayo, inayos ang kanyang kurbata na tila ba siya ang tagapagligtas ng sitwasyon. May solusyon tayo rito, Tita Corazon? Nakalimutan ba ni Mara ang mga pinirmahan niyang kontrata? Nakangising lumingon si Ramon kay Mara. May penalty clause tayo para sa non-delivery of goods. Kung hindi sila magbabagsak ng ani ngayon, pwede nating i-invoke ang breach of contract. Kapag hindi sila makapagbayad ng danyos, may karapatan ng kumpanya na kumpiskahin ang mga lupang sinasaka nila bilang collateral. Nanlaki ang mga mata ni Mara. Mabilis siyang tumayo. Hindi natin pwedeng gawin yan. Mga magsasaka sila, Ramon. Lupa ang bumubuhay sa mga pamilya nila. Kung kukunin natin ang mga farm, papatayin natin sila sa gutom. Business is business, Mara. Sigaw ni Corazon. Lumapit ito at hinapik ng madiin ang balikat ng pamangkin. Ang boses nito ngayon ay bumaba sa isang mapanganib na bulong, sapat lang para silang dalawa ang makarinig. Subukan mong kumontra sa plano ni Ramon at ipagkakalat ko sa buong board at sa media na ang CEO ng Villanueva Agricorp ay patagong nagpakasa sa isang patay gutom na bodegero. Gusto mong malaman ng lahat ng asawa mo ang mismong sumasabotahe sa atin ngayon. Papatunayan ko sa lahat kung gaano kakawalang kwenta. Nanlamig ang buong katawan ni Mara. Ang banta ng hiya ang mapahiya sa harap ng lipunang ginagalawan niya ay nagpatikom sa kanyang bibig. Unti-unti siyang napaupo parang isang manikang pinutulan ng tali. Mumisi si Corazon at inutusan ang legal department na ihanda ang mga demand letters. Pagbalik ni Mara sa kanyang opisina, nanlalata siyang bumagsak sa kanyang swivel chair. Sa dingding nakasabit ang isang malaking oil painting ng kanyang yumaong ama. Tinitigan niya ito habang unti-unting namumuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Kailan ako naging duwag? Patanong niya sa kanyang isip.
Sa pagtatangka niyang protektahan ng kumpanya at ang dangal ng pamilya, hindi niya namalayang ibinenta na niya ang sarili niyang prinsipyo. Isa siyang CEO sa pangalan, ngunit isang alipin ng sarili niyang pamilya. At ang pinakamasakit sa lahat, ginamit niya ang asawa niya para lang mabuhay sa kasinungalingang ito. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Hindi. Hindi siya makakapayag na mawalan ng lupa ang mga magsasaka dahil lang sa kaduwagan niya. Hindi ito ang kumpanyang ipinamana ng ama niya, at lalong hindi ito ang rason kung bakit nagpuyat si Elias para gawin ang cold chain system. Pinindot niya ang intercom. Maylene, ibook mo ako ng susunod na flight pa Davao ngayon din. At ihanda mo ang sasakyan paglapag ko sa airport. Po ma'am, may emergency board meeting pa po mamayang hapon. I cancel mo. Matigas na utos ni Mara. Kailangan kong makausap ang kooperatiba bago pa maipadala ni Tita Corazon ang mga abogado natin. 4 na oras ang lumipas. Napuno ng alikabok ang bintana ng inuupahang SUV ni Mara habang binabagtas nila ang baku-bakong kalsada patungo sa main gate ng Davao Agricultural Cooperative. Malayo palang kitang-kita na ang tensyon. Nagpreno ng malakas ang driver. Ma'am, hindi po tayo makakapasok. May barricade po. Bumaba si Mara. Sa ilalim ng tirik na araw, bumungad sa kanya ang daan-daang magsasaka na nakaharang sa daan. May mga dalang karatulan nakaharang ang mga lumang truck na puno ng mga nabubulok na kamatis at mariing nakasara ang mga bakal na gate ng kooperatiba. Ngunit hindi ang mga galit na magsasaka ang nagpatigil sa paghinga ni Mara. Sa ibabaw ng isang nakaparadang jeep, hawak ang isang megaphone at matapang na nagbibigay ng direktiba sa mga tao ay isang lalaking pamilyar sa kanya. Nakasuot ito ng simpleng t-shirt at maong pawisan, ngunit ang aura nito ay nag-uumapaw sa awtoridad at tapang na hindi niya kailanman nakita sa loob ng warehouse ng kumpanya. Nang mapansin ng lalaki ang pagdating ni Mara, ibinaba nito ang megaphone. Nagtama ang kanilang mga paningin. Walang gulat sa mga mata nito, kundi isang malamig at matigas na determinasyon. Ito ay si Elias. Hindi na bilang asawa niyang nagtatago sa anino, kundi bilang pinuno ng mga taong handang pabagsakin ang kanyang imperyo. Bumaba si Mara mula sa sasakyan. Ang init ng tanghali ay sumasabog sa balat niya, ngunit ang tunay na nagpapaso sa kanya ay ang mga matalim na tingin ng mga magsasaka. Sa likod ng barricade nakatayo si Elias. Hindi siya naguguluhan, hindi siya nagagalit. Nakatingin lang siya ng diretso kay Mara na parang isang estrangero. Humakbang si Mara palapit. Piliting inaayos ang kanyang tinig, sinusubukang ibalik ang lambing na alam niyang kahinaan ni Elias. Elias, mahinang tawag niya sapat lang para marinig nito. Umasa siyang lalapit ito at bibigyan siya ng pagkakataong magpaliwanag. Kailangan nating mag-usap. Please, pumunta tayo sa opisina sa loob o kaya sa kotse. Huwag dito. Ngunit hindi gumalaw si Elias. Sa halip, itinaas nito ang megaphone na hawak niya at pinindot ang switch. Umalingaw-ngaw ang boses niya malamig at malakas. Bakit kailangan nating mag-usap ng patago, Mrs. Villanueva? Sabi ni Elias sa megaphone dinig ng daan-daang tao. Wala naman tayong dapat itago sa mga taong ito. Hindi ba nandito ka bilang CEO ng Villanueva AgriCorp? Nandito ako bilang consultant ng Davao Agricultural Cooperative. Kung may sasabihin ka, sabihin mo sa harap nilang lahat. Namula si Mara sa matinding hiya. Ang bawat salita ni Elias ay parang sampal na dumadampi sa kanyang pisngi. Ang paggamit nito ng Mrs. Villanueva, imbes na ang karaniwang tawag nitong mahal o Mara, ay nagpapatunay na tuluyan na nitong isinara ang pinto ng kanilang relasyon. Tinanggalan siya nito ng karapatang maging asawa sa sandaling iyon. Elias, huwag mo naman gawin sa akin to. Pabulong na pakiusap ni Mara, ramdam ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Huwag mo idamay ang kumpanya. Pag-usapan natin to ng maayos. Ibinaba ni Elias ang megaphone. Ngunit nanatiling malakas ang boses niya. Wala nang dapat pag-usapan tungkol sa atin. Ang pag-uusapan natin na yon ay ang mga karapatan ng mga taong ito. Hanggat ipinipilit ninyo ang monopolyo ng sistema na inangkin ng pinsan mo at hanggat hindi ninyo binabago ang mapang-abusong kontrata, walang ni isang kamatis ang lalabas sa mga bukid na ito. Mas gugustuhin pa naming mabulok ang mga ani kaysa ibigay sa mga katulad ninyo. Naghiyawan ang mga magsasaka bilang pagsuporta kay Elias.
Ang kapangyarihan ng CEO ni Mara ang mamahaling damit niya, at ang otoridad na kinasanayan niyang gamitin sa loob ng boardroom, lahat ng ito ay nawala ng silbi sa harap ng nagkakaisang komunidad. Dito, hindi siya ang nagmamayari ng kapangyarihan. Ngunit ang presyon mula sa banta ni Tita Corazon ay patuloy na bumubulong sa isip ni Mara. Kailangan niyang maibalik ang operasyon kung hindi mawawala sa kanya ang kumpanya ng kanyang ama at ang kanyang posisyon sa pamilya. Sa desperasyon, ginamit niya ang huling alas na alam niya ang dahas ng kontrata. Elias, nakikiusap ako. Alam mo kung ano ang nakasulat sa kontrata? Pilit pinatigas ni Mara ang kanyang boses, ngunit naninghinig pa rin ito. May penalty clause para sa non-delivery of goods. Kapag hindi kayo nagbagsak ng ani ngayon, mabibreach ang kontrata. Ididiretso ito ng legal department namin sa korte. Wala kayong pambayad ng danyos. At kapag nangyari yon, pwede nilang kumpiskahin ang mga lupa ninyo. Tumahimik ang buong paligid. Inasahan ni Mara na makikita niya ang takot sa mga mata ni Elias. Inasahan niyang urong ito para protektahan ang mga magsasaka dahil iyon ang Elias na kilala niya mabait at palaging nagpaparaya. Ngunit isang malamig at mapaklang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elias. Kung gusto ninyong magdemanda, magkita tayo sa korte, Mrs. Villanueva. Handa kami. Hindi si Elias ang sumigaw ng galit. Isang matandang babae mula sa hanay ng mga magsasaka ang naglakad palapit sa barricade. Nakilala siya agad ni Mara. Si Lola Tarsing ang matandang magsasaka na palagi niyang binibigyan ng grocery basket tuwing Pasko bilang bahagi ng PR campaign ng kumpanya. Dati palagi itong nakangite at nagpapasalamat sa kanya tuwing nakikita sila. Ngayon galit at pandidiri ang nakapinta sa mukha ng matanda. Huminto si Lola Tarsing sa tapat ni Mara at walang atubiling dumura sa mismong gilid ng mamahaling sapatos nito. Magnanakaw! Sigaw ng matanda ang boses ay nanginginig sa galit at hinagpis. Ninakaw ninyo ang pawis namin. Ninakaw ninyo ang dangal ng batang ito na walang ginawa kundi tulungan kami. Wala kayong konsensya, mga Villanueva. Napaatras si Mara, parang sinaksak ang dibdib niya. Ang dura sa sapatos niya ay wala kumpara sa bigat ng salitang magnanakaw. Naramdaman niya ang matinding pagkadurog dahil alam niyang tama ang matanda. Ninakaw niya ang obra ni Elias. Ninakaw niya ang respeto na sana ay para sa asawa niya para lamang mapanatili ang sarili niyang posisyon. Umakma ang ilang magsasaka na lalapit pa para palayasin si Mara, ngunit mabilis na itinaas ni Elias ang kanyang kamay upang pigilan sila. Pinrotektahan niya si Mara mula sa pisikal na pananakit, ngunit pinanatili niya ang malamig na distansya. Naglakad si Elias papalapit sa kanya. Ang pamilyar na amoy nito halo ng kape, at araw ay lalo lamang nagpadama kay Mara kung gaano kalaki ang nawala sa kanya. May inilabas si Elias na isang makapal na brown envelope mula sa kanyang bag at iniabot ito kay Mara. Ano to? Nanginginig na tanong ni Mara, hindi magawang salubungin ang mga mata ni Elias. Bago ka magbanta ng demanda, at bago mo ipagmalaki ang kapangyarihan ng kumpanya mo, siguraduhin mo munang nabasa mo ang pinirmahan mong kontrata, Mrs. Villanueva. Malamig na utos ni Elias. Huwag kang pumirma lang ng pumirma, habil inutos ng pamilya mo. Basahin mo ang bawat linya. Dahil kapag nalaman mo ang totoo, baka pandirian mo rin ang sarili mo. Walang ibang ibinagdag si Elias. Tumalikod ito at muling hinarap ang mga magsasaka, iniiwan si Mara na nakatayo mag-isa tanga ng envelope na parang isang bomba na anumang oras ay sasabog. Wala na siyang nagawa, kundi ang maglakad pabalik sa sasakyan, hila-hila ang natitirang peraso ng kanyang pride. Habang umaandar ang SUV palayo sa kooperatiba, naririnig pa rin niya ang mga sigaw ng pagkadismaya ng mga taong dati rumerespeto sa kanya. Ibinaling niya ang tingin sa brown envelope na ibinigay ni Elias. Nanginginig ang mga daliri niya nang buksan ito. Mga kopya ito ng production reports mula sa nakaraang 3 buwan. Bago pa man niya maintindihan ang ibig sabihin ng mga numero at kung bakit binigay ito sa kanya ni Elias, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Pangalan ni Tita Corazon ang lumabas sa screen. Hello, Tita! Mahinang sagot ni Mara na lalata pa rin sa mga nangyari. Mara, hindi na ako maghihintay sa mga drama mo dyan. Malutong at kalmadong sabi ni Corazon sa kabilang linya. Nakausap ko na ang hepe ng pulisya sa Davao. Papunta na ang 2 truck ng PNP Anti-Riot Squad sa kooperatiba ngayon din. Kapag hindi sila tumabi, idadamputin silang lahat.
at kasama na doon ang asawa mo. Nanlaki ang mga mata ni Mara. Ang lamig ay mabilis na umakyat mula sa kanyang gulugod, patungo sa kanyang utak. Tita, wag! Wala silang armas, nag-aaklas lang sila ng maayos. Papatayin niyo ba sila? Tinuturuan ko lang ng leksyon ang mga taong hindi nakakaalam ng lugar nila. Tumawa ng mahina si Corazon. Stay out of the way, Mara. Let the police do their job. Tita, ihinto niyo yan, tita. Sigaw ni Mara desperadong nakahawak sa telepono habang tumutulo ang luha. Ngunit naputo na ang linya. Napatingin si Mara sa rearview mirror ng sasakyan. Sa malayo mula sa direksyon ng kalsadang binabagtas nila, nakita niyang nakikislapang asul at pulang ilaw ng mga paparating na sasakyan ng pulis, mabilis na tumatakbo patungo sa direksyon kung nasaan si Elias at ang mga magsasaka. Tita, nakikiusap ako. I-pull out niyo ang mga pulis. Magkakaroon ng madugong gulo roon, pasigaw na pakiusap ni Mara sa telpono. Nakatingin siya sa likuran ng kanyang sasakyan, pinagmamasdan ang nakikislapang asul at pulang ilaw ng mga mobile ng pulisya na papalayo patungo sa barricade na Elias. Isang mapaklang tawa ang narinig niya mula sa kabilang linya. Huwag kang mag-hysterical dyan, Mara. Ginagawa lang ng mga pulis ang trabaho nila para protektahan ang interes ng kumpanya natin. Sila ang nagumpisa ng gulo, sila ang tatapos. Hindi nila tayo sinasaktan. Nag-aaklas sila ng mapayapa dahil sa hindi makatarungang kontrata natin. Kung may masaktan doon tayong mananagot. Tumahimik ng ilang segundo sa kabilang linya bago bumalik ang malamig at puno ng lason na boses ni Tita Corazon. Sino ba talagang inaalala mo, Mara? Ang reputasyon ng kumpanya? O baka naman ang inaalala mo ay ang mga hampaslupang magsasakang yan at ang patay gutom mong asawa? Tila binuhusan ng yelong tubig si Mara. Natigilan siya. Napahawak siya ng mahigpit sa leather seat ng sasakyan. Huwag mong isipin na hindi ko alam kung sino ang pasimuno ng barricade na yan. Pagpapatuloy ng kanyang tiyahin ng boses ay may halong pagbabanta. Let the police handle your pathetic husband. Umuwi ka na rito sa Maynila. Gawin mo ang trabaho mo bilang CEO bago ko pa makalimutan na pamangkin kita. Namatay ang tawag. Napasanda si Mara, nanginginig ang buong katawan sa takot at galit. Ang mga salita ng kanyang tiyahin ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Umandar ang SUV patungo sa airport habang ang puso ni Mara ay naiwan sa maalikabok na kalsada ng Davao puno ng kaba kung ano ang mangyayari kay Elias. Kinagabihan binalot ng nakakabinghing katahimikan ang Executive Office ng Villanueva Agricorp sa Maynila. Patay na ang karamihan sa mga ilaw sa labas at tanging ang lampshade sa ibabaw ng malaking mahogany desk ni Mara ang nagbibigay ng liwanag. Nakatitig siya sa makapal na brown envelope na ibinigay ni Elias kaninang tanghali. Bago ka magbanta ng demanda, basahin mo munang maigi ang pinirmahan mong kontrata. Ang mga salitang yon ni Elias ay tila isang hamon na paulit-ulit na bumubulong sa kanyang tainga. Nanginginig ang mga daliri niya nang ibuhos niya ang laman ng envelope sa ibabaw ng mesa. Mga kopya ito ng production at delivery reports mula sa Davao Agricultural Cooperative sa nakalipas na 3 buwan. Kumunot ang ni Mara nang mapansin ang isang pattern. Bago ipatupad ang sistema ni Elias, nasa 15% ang average na nasisirang gulay at prutas dahil sa lumang truck. Nang ma-install ang cold chain logistics system, bumagsak ito sa halos 2%. Ngunit sa nakalipas na 3 buwan, biglang tumaas muli ang rejection rate. Naging 20%, naging 25%, hanggang sa naging 30% ng kabuuang ani ang idinideklarang sira at nabubulok pagdating sa Maynila. Paano nangyari yon kung gumagana ng maayos ang imbensyon ni Elias? Upang makahanap ng sagot, binuksan ni Mara ang kanyang laptop. Dahil nakalock ang main server, pumasok siya sa secondary backup server ng kumpanya, isang lumang system na ginagamit lang para sa local hardware monitoring, na malamang ay nakaligtaang burahin ni Elias. Hinanap niya ang thermal logs ng mga reefer trucks na nanggaling sa Davao. Nang lumabas ang mga numero sa screen, halos tumigil ang pagtibok ng puso ni Mara. Ang standard na temperatura para mapanatiling sariwa ang mga kamatis at repolyo ay nasa 2 hanggang 4 na degree Celsius. Ngunit sa logs, malinaw na nakatala na sa tuwing bibiyahe ang mga truck mula Davao, ang temperatura ay sadyang itinaas sa 7 hanggang 8 degree Celsius.
Eksaktong 3 degree na mas mataas. 3 degree na sapat na para unti-unting pabilisin ang pagbulok ng mga produkto sa loob ng 48 oras na biyahe. Tiningnan niya kung sino ang nag-authorize ng pagbabago sa system settings. Nakapangalan ito sa iisang user ID R. Villanueva, si Ramon. Bakit sisirain ni Ramon ang sarili nilang produkto bilyon-bilyong piso ang nawawala sa kumpanya dahil sa mga nasirang kalakal? Walang negosyante ang sadyang magsusunog ng sarili niyang pera. Maliban na lang kung may mas malaking premyo. May penalty clause tayo. Pwede nating kumpiskahin ang mga lupa. Ang mga salitang binitawan ni Ramon kaninang umaga sa boardroom ay biglang nag-ugnay sa lahat ng hinala ni Mara. Nanginginig ang mga kamay ni Mara habang patuloy na tinititigan ng screen. Sa sobrang panginginig na bunggo ng kanyang siko ang tasa ng kape sa kanyang mesa. Tumapo ng maitim na likido, mabilis na kumalat at ibinabad ang isang naka-frame na Certificate of Commendation para kay Ramon na pinapirmahan sa kanya ni Tita Corazon kahapon. Pinanood ni Mara kung paano lamunin ng mansa ang pangalan ng kanyang pinsan. Ang gintong frame na iyon ay isang wad na pagkilala para sa isang halimaw. Hindi niya pwedeng ibase ang lahat sa hinala. Kailangan niya ng aktwal na papel. Kailangan niya ang orihinal na kontrata. Tumayo si Mara. Kinuha niya ang kanyang CEO Master Keycard. Ang mga confidential na kontrata at titulo ay hindi itinatago sa opisina niya, kundi sa isang secure na archive room sa ilalim ng pamamahala ng Finance Department na hawak ni Ramon. Kahit na siya ang CEO, ginawa niya ang isang bagay na hindi niya inakalang gagawin niya sa sarili niyang kumpanya, ang maglakad ng patago sa sarili niyang gusali sa gitna ng gabi. Ang bawat hakbang niya sa madilim na pasilyo ng ika-10 palapag ay may kasamang matinding kaba. Bumibigat ang kanyang paghinga, nagtatalo ang kanyang utak at ang kanyang puso. Paano kung tama siya? Paano kung ang mismong pamilyang pinoprotektahan niya at pinagkakautangan niya ng loob ay isang sindikato na pumapatay sa mga inosenteng magsasaka? Ipinasok niya ang keycard sa pinto ng archive room. Tumunog ang electronic lock at bumukas ito. Pumasok si Mara at binuksan ang flashlight ng kanyang cellphone. Hinanap niya ang filing cabinet na may pangalang Davao Agricultural Cooperative, Confidential. Nakakandado ito, ngunit alam niya ang default passcode na madalas gamitin ni Ramon ang petsa ng pagkamatay ng papa ni Mara. Isang makakadiring katotohanan na ginagamit nila ang alaala ng kanyang ama para itago ang kanilang mga kasamaan. Bumukas ang drawer. Hinalungkat ni Mara ang mga folder. Sa pinakailalim sa ilalim ng mga ordinaryong resibo at purchase orders, natagpuan niya ang isang makapal na pulang envelope. Nang inginig siyang huminga ng malalim. Dahan-dahan niyang binuksan ang pulang envelope at inilabas ang mga dokumento. Sa pinakaunang pahina, nakatatak ang malaking pirma ni Tita Corazon at Ramon. Ngunit ang nagpatiga sa pagdaloy ng dugo sa ugat ni Mara ay ang pamagat ng dokumento na nakasulat sa itim at malalaking letra. Nang hina ang mga tuhod ni Mara, habang binabasa ang mga pahina ng Annex C sa ilalim ng malamig na liwanag ng kanyang cellphone. Bawat salita, bawat talata ay parang punyal na unti-unting bumabaon sa kanyang kamalayan. Ayon sa kontrata, ginamit ng mga magsasaka ang kanilang mga titulo ng lupa bilang kolateral upang makautang ng pondo para sa binhi at abono mula sa Villanueva Agricorp. Kapag hindi nila naabot ang itinakdang kwota dahil sa mahigit 20% pagkasira ng mga ani, otomatikong lolobo ang interes ng kanilang utang. At kapag hindi sila nakabayad, may karapatan ng kumpanya na kumpiskahin ang libu-libong ektarya ng kanilang lupain. Isang nakakapanindig balahibong alaala mula 4 na buwan na ang nakalipas ang biglang pumasok sa isip ni Mara. Naalala niya ang araw na nagwala si Ramon sa loob ng main office. Pinilit na tungkunin kay Elias ang admin access para sa pagkontrol ng temperatura ng mga cold storage units sa idinadahilang kailangan daw ito ng management para sa audit. Lumingon si Elias kay Mara noon. Ang mga mata nito ay naghihintay ng proteksyon, nagmamakaawang ipagtanggol niya ang integridad ng kanyang ginawang sistema. Ngunit ano ang ginawa niya? Pilit niyang nginitian si Elias, hinawakan sa braso at sinabing, "Ibigay mo na lang, Elias, para wala ng gulo. Sumunod na lang tayo sa protocol." Sa mismong araw na yon, ibinigay niya sa mga halimaw ang armas na gagamitin para patayin ang mga taong pinoprotektahan ng kanyang asawa. Tumakbo si Mara palabas ng archive room, hindi alintana kung may makakita man sa kanya.
Pumasok siya sa executive restroom, dumiretso sa lababo, at dun isinuka niya ang lahat. Nangiinig siyang napakapit sa malamig na marmol ng lababo. Pag-angat niya ng kanyang ulo, nakita niya ang sarili sa malaking salamin. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Ang kanyang mamahaling seda na blusa, ang gintong kwinta sa kanyang leeg, ang makinis na muka ng isang respetadong CEO. Lahat ng karangyang ito ay pinundohan ng luha, dugo, at pawis ng mga taong ninanakawan nila ng patago. Hinawakan niya ang kanyang gintong kwintas at marahas itong hinablot hanggang sa maputol. Bumagsak ang mga butil nito sa sahig kasabay ng tuluyang pagguho ng kanyang ilusyon. Kinabukasan ng umaga na abutan ni Tita Corazon si Mara na nakaupo sa loob ng opisina nito. Hindi umuwi si Mara, hindi nagpalit ng damit. Maputla siya, magulo ang buhok at nanginginig ang mga kamay habang nakapatong sa mesa. "Good morning, Mara. Ang aga mo yata at mukhang hindi ka nakatulog." Kalmadong bati ni Corazon, inilalapag ang kanyang mamahaling bag bago umupo sa kanyang leather chair. Walang pasubali, inihagis ni Mara ang pulang envelope sa ibabaw ng mesa. Lumabas ang mga pahina ng Annex C. "Ano to, tita? Sabihin niyo sa akin na hindi totoo ang mga nakasulat dyan." Nanginginig ang boses ni Mara, nagpipigil ng galit na kanina pa sumasabog sa kanyang dibdib. Sumulyap si Corazon sa mga papel, at pagkatapos ay kalmadong sumandal sa kanyang upuan. Walang gulat sa kanyang mukha. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Masyado ka yatang naging mausisa kagabi, Mara. Saan mo nakuha ang mga yan? Hindi na mahalaga kung saan, sigaw ni Mara, padabog na tumayo. Pinapakialaman ni Ramon ang temperatura ng mga truck. Sinasadya ninyong bulukin ang mga produkto para hindi ma-meet ng mga magsasaka ang quota. Clandestine land grabbing. Tita, sinasadya ninyong ibaon sila sa utang para makuha ninyo ang mga lupa nila. Tumawa ng mahina si Corazon. Parang nakikinig lang ito sa isang batang nagmamaktol. Grow up, Mara. Lupa ang pinakamahalagang asset na yon sa bansa, hindi ang mga bulok na kamatis na yan. Palugi na ang industriya ng agrikultura. Ang plano ng board ay gawing commercial hub at subdivision ang buong ektarya ng kooperatiba sa Davao. Kikita tayo ng bilyon-bilyon. Nanlaki ang mga mata ni Mara. Hindi niya makilala ang babaeng nasa harap niya. Mga tao sila, Tita Lupa, ang gumubuhay sa mga pamilya nila. Nagnanakaw tayo, kriminal ang ginagawa natin. Hindi ito ang kumpanyang itinayo ni Papa. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisingi ni Mara. Umalinggaw-ngaw ang tunog niyon sa buong opisina. Nanlisik ang mga mata ni Corazon nang tumayo ito at dinuro ang pamangkin. "Wag na wag mo akong pagsasalitaan ng ganyan, Mara. Kung hindi dahil sa diskarte ko, matagal lang sarado ang kumpanya ng papa mo. Wala kang utang na loob. Lahat ng kinakain mo ang bahay na inuuwian mo. Ang posisyon mo, lahat ng yan ay dahil sa akin." Napahawak si Mara sa kanyang namamanhid na pisingi. Ang sampal na iyon ay hindi nagpasok ko sa kanya. Bagkus ginising nito ang tapang na matagal niyang ibinaon dahil sa hiya. Kung ang kapalit ng posisyon ko ay ang pagkawala ng konsensya ko, mas mabuti pang mawala na ang lahat ng ito. Matalim na tiningnan siya ni Corazon sa kamuling bumalik sa paghahaupo. Inaayos nito ang kanyang kwelyo nang tila walang nangyari. "Sige, magmalinis ka." Malamig na pagbabanta ni Corazon ang boses ay sadyang pinababa upang iparamdam ang buong bigat ng kanyang kapangyarihan. "Pumunta ka sa media, pumunta ka sa pulis at ibigay mo ang mga papel na yan. Pero tandaan mo ito, Mara, bago pa man may maniwala sa'yo, ipapakulong ko na ang asawa mong patay gutom." Natigilan si Mara. Anong kinalaman ni Elias dito? Wala siyang alam sa Annex C. Wala nga. Pero siya ang nagbura ng cloud backup at nag-lock ng system natin, hindi ba? Nakangising sagot ni Corazon. "He committed corporate cyber-sabotage. Bilyon ang nawawala sa atin dahil sa pagpapahinto niya sa system. May pondo ako para bilhin ang pinakamagagaling na abogado. Idedemanda natin siya at sisiguraduhin kong mabubulok siya sa kulungan. Ikaw ang magiging dahilan kung bakit tuluyang masisira ang buhay niya, Mara." Bumilis ang paghinga ni Mara. Na-corner siya. Ginamit ni Corazon ang kanyang pinakamalaking kahinaan, ang kaligtasan ni Elias. "Pumili ka, Mara," dagdag pa ni Corazon. "Maging mabuting CEO ka at tulungan mo kaming kunin ang mga lupa ng tahimik
o magpakabayani ka at panuorin mong pusasan ang asawa mo palabas ng kooperatiba mamayang gabi. Ngayon, lumabas ka na ng opisina ko at mag-isip ka. Hindi na sumagot si Mara. Tumalikod siya at naglakad palabas, ang bawat hakbang ay mabigat, ngunit puno ng determinasyon. Bumalik siya sa kanyang opisina. Nakatingin siya sa malaking bintana. Ang kalangitan sa labas ay madilim na nagbabadya ng isang napakalakas na bagyo. Narinig niya mula sa balita kaninang umaga na may paparating na signal number 3 na bagyo sa Mindanao. Walang pag-aalinlangang kinuha ni Mara ang orihinal na mga kopya ng Annex C at isinilit ito sa isang waterproof na envelope bago inilagay sa kanyang bag. Kinuha niya ang kanyang susi ng sasakyan. Hindi siya pwedeng maghintay ng desisyon ng lupon. Kailangan niyang maunahan si Corazon at ang mga pulis. Kailangan niyang ipakita ang mga dokumentong ito kay Elias. Kailangan nitong malaman kung gaano kalaki ang panganib na kinakaharap ng mga magsasaka at kung ano ang nakahandang gawin ng mga Villanueva. Bumaba si Mara patungo sa parking lot. Pinaandar niya ang kanyang sasakyan at matapang na sinuong ang papalakas na ulan patungo sa airport. Bibilhin niya ang huling flight papuntang Davao kahit na gaano pa kasama ang panahon. Sa pagkakataong ito, hindi na niya pipiliin ang pamilya. Pipiliin niya ang tama at pipiliin niya si Elias. Ang hagupit ng hangin, may dalang malalaking patak ng ulan, ay tila sumasabay sa magulong pintig ng puso ni Mara. Signal numero 3 na sa buong Davao. Ang kalsada patungo sa kooperatiba ay naging isang ilog ng putik at ang mga barricade na itinayo ng mga magsasaka kahapon ay pansamantalang tinanggal dahil sa lakas ng bagyo. Bumaba si Mara mula sa inarkilan niyang sasakyan. Basang-basa na siya agad pagtapak pa lang sa labas. Wala na siyang pakialam sa kanyang mamahaling sapatos na nakalubog sa putikan o sa kanyang buhok na dumidikit sa kanyang namumutlang muka. Mahigpit niyang yakap sa kanyang dibdib ang waterproof na bag na naglalaman ng Annex C. Tumakbo siya patungo sa isang maliit na LAN o shed malapit sa gilid ng taniman, kung saan niya nakita ang nag-iisang ilaw na nakasindi sa buong paligid. Ito ang pansamantalang opisina ni Elias. Nanginginig sa lamig at kaba, kinatok niya ng malakas ang gawang kahoy na pinto. Elias, Elias, buksan mo to. Ako to si Mara. Sigaw niya, halos matabunan ng ugong ng hangin ang kanyang boses. Bumukas ang pinto. Bumungad sa kanya si Elias. Nakasuot ito ng simpleng jacket, may hawak na flashlight, at ang muka ay walang mababakas na anumang emosyon. Walang gulat, walang galit. Tiningnan lang siya nito na parang isang basang kuting na naligaw sa maling bahay. Humakbang si Elias patabi upang bigyan siya ng espasyo para makapasok. Sumalubong kay Mara ang amoy ng pinakuluang kape at lumang kahoy. Maliit lang ang LAN, may isang simpleng higaan sa gilid, isang mesa na puno ng mga papel at laptop at isang maliit na gas stove. Nanginginig na ibinaba ni Mara ang kanyang bag sa ibabaw ng mesa. Humarap siya kay Elias, tumutulo ang tubig mula sa kanyang damit at buhok at nagsimulang umiyak. Elias, kailangan mo makita to. Nanginginig ang boses ni Mara habang nagmamadaling inilabas ang pulang envelope na nakuha niya mula sa archive room. Nalaman ko na. Nalaman ko na ang plano ni Tita Corazon at Ramon. Sinasadya nilang itaas ang temperatura ng sistem mo para mabulok ang mga gulay. Hindi umimik si Elias. Nakatayo lang ito sa gilid, tahimik na nakamasid sa pagpapanik niya. Tingnan mo to. Inilapag ni Mara ang mga dokumento sa mesa, tinuturo ang Annex C. May kontrata silang ginawa. Kapag hindi ninyo naabot ang quota dahil sa nasirang anikukunin ng kumpanya, ang mga lupa ng magsasaka. Elias, land grabbing ito. Kriminal ang pamilya ko. Patuloy sa pag-iyak si Mara, umaasang makikita niya ang gulat at pag-asa sa mga mata ng asawa. Pero huwag kang mag-alala, nandito ang orihinal na kopya. Tutulungan ko kayong magsampa ng kaso. Ipapasa ko to sa mga abogado ninyo, ipapakulong natin sila. Ipagtatanggol ko kayo, Elias. Pangako, babawiin ko lahat ng kamaliang ginawa ko sa'yo at sa kanila. Tumigil si Mara. Inasahan niyang yayakapin siya ni Elias o kahit man lang magpapasalamat. Ngunit sa halip na basahin ang mga dokumento, dahan-dahang tumalikod si Elias. Naglakad ito patungo sa maliit na gas stove. Kumuha ito ng 2 baso, naglagay ng kape at binuhusan ng mainit na tubig mula sa thermos. Kalmado itong naglakad pabalik sa mesa at inilapag ang isang basong kape sa harap ni Mara. Uminom ka muna, baka magkasakit ka.
Malamig na sabi ni Elias. Tumingin si Elias sa pulang folder sa ibabaw ng mesa, pagkatapos ay itinaas ang paningin kay Mara. Ang kanyang mga mata ay parang malalim at madilim na balon na walang kahit anong emosyon. Alam ko kung ano ang papel na yan, Mara. Tahimik ngunit malinaw na sabi ni Elias. Hindi mo na kailangang ipaliwanag. Napatigil si Mara. Ang luha sa kanyang mga mata ay tila natuyo sa sobrang pagkabigla. Anong ibig mong sabihing alam mo? Nayon ko lang nakuha ito sa confidential archive ni Ramon. Nakita ko na yan. Putol ni Elias, ang boses ay nananatiling mahinahon, ngunit may dalang bigat na nakakadurog. 4 na buwan na ang nakalipas. Para bang tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Mara. Ang lamig na naramdaman niya mula sa ulan sa labas ay biglang nanuot sa kanyang mga buto. Hindi siya makahinga. 4 na buwan, bago pa tayo mag-launch ng system, alam mong plano nilang nakawin ang mga lupa? Tumango si Elias. Sumabog ang dibdib ni Mara. Isang matinding kalituhan at galit ang mabilis na pumalit sa kanyang takot. Bakit hindi mo sinabi sa akin asawa mo ako, Elias? Kung alam mo pala, bakit hinayaan mo lang silang ituloy ito? Bakit hinayaan mong pirmahan ko ang mga papeles na yan? Lumapit si Elias sa mesa. Itinuro niya ang pinakaibabang bahagi ng mga pahina na nakakalat ang bahagi kung saan nakasulat ang pangalan ni Mara at ang kanyang malaking pirma bilang CEO na nagbibigay pahintulot sa pagpapatupad ng mga operasyon. Tingnan mo ang mga pirma mo, Mara. Malamig na utos ni Elias. 4 na buwan akong naghihintay. Ilang beses kitang tinanong noon, naalala mo? Mara, nabasa mo ba ng buo ang kontrata ng Davao? Mara, sigurado ka ba sa mga papeles na ibinibigay ni Ramon? Napaatras si Mara na pahawak sa kanyang bibig nang bumalik sa kanyang isipan ng mga alaala. Tama si Elias. Ilang beses nitong sinubukan na buksan ang usapan noon, ngunit palagi niya itong tinataboy. Palagi niyang sinasabi na pagod siya, na pinagkakatiwalaan niya si Tita Corazon, na wala siyang oras para magbasa ng mga mahahabang dokumento dahil busy siya sa pag-aasikaso ng imahe ng kumpanya. Hinintay kong basahin mo ang mga iyan bago mo pirmahan. Patuloy ni Elias. At sa pagkakataong ito, nanginginig ng bahagya ang kanyang boses dahil sa pilit na itinatagong sakit. Hinintay kong magising ka. Hinihintay kong maging isang tunay na CEO ka. At hindi lang isang tuta na bulag na sumusunod sa tiyahin mo. Pero anong ginawa mo? Pumirma ka lang ng pumirma, dahil utos ng pamilya mo. Nagtiwala ako sa kanila. Humihikling sigaw ni Mara. Pamilya ko sila, wala akong alam na ganito sila kasama. At dahil sa bulag mong pagtitiwala sa apelido ninyo, libu-libong pamilya ang muntik nang mawala ng makakain. Sumabog na rin ang emosyon ni Elias. Tinitigan niya si Mara ng diretso, ang mga mata nito'y puno ng luhang hindi bumabagsak. Kinuha ni Elias ang kontrata at inilagay sa kamay ni Mara. Hindi mo ako maililigtas ngayon, Mara, dahil matagal mo na akong ipinahamak. Sinubukan kita, Mara, at pinatunayan mong mas mahalaga ang apelido nyo kaysa sa buhay ng mga taong ito at kaysa sa akin. Ang mga salitang yon ay parang isang matalim na espadang itinusok sa mismong puso ni Mara. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod, umiiyak ng napakalakas, dinadaing ang sakit ng isang sugat na walang lunas. Akala niya ang pinakamalaking kasalanan niya ay ang pagtangi kay Elias sa harap ng maraming tao sa entablado. Ngunit hindi. Ang pinakamasakit na pagtatraidor ay nangyari 4 na buwan na ang nakalipas nang mas pinili niyang ipikit ang kanyang mga mata kaysa makita ang katotohanan. Nang mas pinili niyang maging isang Villanueva kaysa maging isang mabuting tao at maging asawa sa lalaking nagmamahal sa kanya. Hindi siya ang bida na dumating para iligtas si Elias. Siya ang makasalan ng gumagsak sa pagsusulit ng sarili niyang asawa. At ang pinakamasakit sa lahat, pinanood siya ni Elias na unti-unting sirain ang sarili niya at hinayaan siya nito dahil alam nitong hindi na siya ang babaeng pinakasalan nito. Umiyak nang umiyak si Mara sa sahig. Umaasa siyang lalapit si Elias, hahawakan siya, itatayo siya, gaya ng ginagawa nito noon kapag nahihirapan siya. Ngunit walang kamay na dumapo sa kanyang balikat. Nang iangat niya ang kanyang paningin, nakita niya si Elias na naglakad patungo sa pinto. Binuksan nito ng malaki ang pintuan, hinahayaang pumasok ang marahas na hangin at ulan sa loob ng LAN. Huminto si Elias. Sa gilid ng pinto, hindi nakatingin sa kanya. Ang boses nito ay mas malamig pa sa bagyo sa labas.
Huwag ka na magpanggap na biktima rito, Mrs. Villanueva. Malamig nitong pambungad. Umuwi ka na sa mansyon ninyo. Magkita na lang tayo sa korte. Walang humpay ang kagbuhos ng ulan. Ngunit para kay Mara, mas nakakabingi ang katahimikan na bumabalot sa kanyang isipan habang nakaupo siya sa waiting area ng Davao Airport. Basang-basa pa rin ang kanyang mga damit, nanginginig ang buong katawan. Ngunit ang lamig ay nagmumula sa kanyang dibdib. Nakasakay siya sa pinakaunang flight pabalik ng Maynila, kinabukasan ng umaga nang walang anumang luha na natitira sa kanyang mga mata. Paglapad niya sa syudad, nagmaneho siya pauwi ng walang tiyak na layunin. Ang mga huling salita ni Elias ay patuloy na sumasaksak sa kanyang kamalayan. Sinubukan kita, Mara, at pinatunayan mong mas mahalaga ang apelyido nyo kaysa sa akin. Nakita niya ang isang maliit at lumang simbahan sa gilid ng kalsada. Huminto siya. Pumasok siya sa loob mag-isa, habang ang mga kandila ay tahimik na kumukurap sa gilid ng altar. Lumuhod siya sa malamig na sahig. Gusto niyang magdasal. Gusto niyang humingi ng tawad sa Diyos. Ngunit walang lumabas na salita sa kanyang mga labi. Pakiramdam niya, kahit ang lawnit ay walang puwang, para sa isang taong ginamit ang bulag na pagsunod sa pamilya upang ibenta ang sariling asawa at magnakaw sa mga mahihirap. Nang makauwi siya sa mansyon ng mga Villanueva, sinalubong siya ng nakakapasong lamig ng malaking bahay. Tiningnan niya ang mga mamahaling muebles, ang mga gintong palamuti, ang kanyang mga sapatos at bag na nagkakahalaga ng daan-daang libong piso. Dati ito ang kanyang tagumpay. Ito ang mga bagay na pilit niyang pinoprotektahan mula kay Tita Corazon. Ngayon, malinaw na sa kanya na ang mga ito ay mga ebidensya ng kanyang pagiging kasabwat. Kumuha siya ng isang malaking travel bag at walang awang inihagis doon ang kanyang mga mamahaling damit, mga credit card na bigay ng kumpanya at ang mga alahas na isinuot niya sa mga party ng mga elitista. Hindi na niya kailangan ang mga ito. Ang mga ito ang naging kadena na sumakal sa kanyang konsensya. Kung hihingi man siya ng tawad kay Elias, hindi niya ito gagawin habang nakatayo sa pedestal ng pagiging isang Villanueva. Kinaumagahan na natiling nakaupo si Mara sa sahig ng kanyang kwarto, nakatitig sa kawalan, nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Pangalan ni Ramon ang nag-flash sa screen. Hello, Mara? Ano, nakuha mo na ba ang sanity mo? Sarkastikong bungad ng pinsan niya. Bigo ka na namang pakiusapan ng mga hampas lupang magsasaka, no? Wala ka talagang silbi sa crisis. Hindi sumagot si Mara. Hinayaan lang niyang magsalita ang halimaw sa kabilang linya. Nakipag-usap na si Tita Corazon sa board members. Pagmamalaki ni Ramon, ang boses ay puno ng kayabangan. Bukas ng umaga magkakaroon tayo ng emergency meeting. Tatanggalin ka na sa pwesto bilang CEO dahil sa katangahan mo at ako na ang papalit. Gagawin ko kung ano ang hindi mo kayang gawin, ididiretso ko sa korte ang Annex C at kukunin ang mga lupa ng kooperatiba. Huwag ka nang pumasok bukas, mag-empake ka na lang. Tumawa si Ramon bago ibaba ang tawag. Sa halip na umiyak o kabahan, isang kakaibang kalmado ang gumalot kay Mara. Isang nakakatakot na kapayapaan. Tumayo siya at naglakad patungo sa malaking oil painting ng kanyang yumaong ama na nakasabit sa dingding ng kanyang study room. Dahan-dahan niyang inabot ang frame at ibinaba ito sa sahig. Hinaplos niya ang salamin ng litrato. Patawad, Papa. Mahinang bulong ni Mara, isang patak ng luha ang tumakas mula sa kanyang mata, ngunit agad din niyang pinunasan. Patawad dahil hahayaan kong gumuho ang kumpanyang itinayo mo. Pero kailangan kong sirain ang imperyong ito para mabawi ko ang kaluluwa ko. Kinuha niya ang kanyang telpono at naghanap sa kanyang contacts. Hindi siya tumawag sa legal department ng Villanueva Agricorp. Tinawagan niya ang numero ng kanyang personal na abogado, si Attorney Fernandez. Attorney Fernandez, kailangan ko ang tuling mo ngayon din. Kalmado at matigas na utos ni Mara. Ma'am Mara, ano po ang maitutulong ko? Tungkol ba ito sa gulo sa kumpanya ninyo na nasa balita? Gusto kong ihanda mo ang mga papeles para sa personal bankruptcy ko. Diretsong pahayag niya na ikinagulat ng nasa kabilang linya. At gusto kong itanong, kung ako mismo ang magbibigay ng ebidensya at dokumento laban sa sarili kong kumpanya para sa economic sabotage, corporate fraud at land grabbing, anong magiging proseso? Handang-handa akong tumestigo at isuko ang lahat ng ebidensya, kahit pa makulong ako bilang kasabwat. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa kabilang linya. Ma'am,
Seryoso po ba kayo kapag ginawa ninyo ito, mawawala ang lahat ng personal ninyong ari-arian? Masisira ang pangalan ninyo. Wala na akong pakialam sa pangalan ko, sagot ni Mara. Ang boses ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Gawin mo na ang pinapagawa ko. Ang takot na pumipigil kay Mara sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng naglaho. Wala na siyang pakialam sa hiya. Ang kadena ng utang na loob na ginamit ni Tita Corazon ay tuluyan ng naputol nang malaman niya kung anong uri ng mga demonyo ang pinagsisilbihan niya. Pagkababa ng tawag, binuksan niya ang kanyang messaging app. Gumawa siya ng isang maikling mensahe at ipinadala yon sa group chat kung nasaan sina Tita Corazon at Ramon. Ang mensahe: bukas ililipat ko ang lahat ng shares ko sa inyo at pipirmahan ang pagbaba ko sa pwesto. Ihanda niyo ang board meeting at siguraduhin ninyong inimbitahan ang mga kinatawan ng kooperatiba para saksihan ang pagkapanalo ninyo. Pumasok si Mara sa main office ng Villanueva Agricorp nang sumunod na umaga na may suot na maskara ng pagkatalo. Ang kanyang mga mata ay sadyang pinamugto, ang kanyang balikat ay nakabagsak, at ang kanyang kilos ay parang isang taong tuluyan ng nawalan ng pag-asa. Ito ang papel na kailangan niyang gampanan para sa kanyang huling hantungan. O nandito na pala ang ating dating CEO, bungad ni Ramon pagkakita sa kanya sa lobby. May hawak itong kape at malapad ang ngisi. Handa mo na ba ang speech mo para sa turnover mamaya? Huwag kang mag-alala, kukuha kami ng magandang litrato mo habang umiiyak para sa archive ng kumpanya. Hindi kumibo si Mara. Tumuloy siya sa opisina ni Tita Corazon. Doon naabutan niya ang matanda na masayang binabasa ang mga property listing sa Davao na balak nilang simulan ang conversion sa lalong madaling panahon. Tita, mahinang tawag ni Mara. Ang boses ay sadyang nanginginig. Nandito ako para sa turnover. Pero bago ang lahat, gusto ko lang sanang maliwanagan ng huli, para hindi ako usigin ng konsensya ko. Tumingin si Corazon sa kanya puno ng pangungutya. Ano na naman yan, Mara? Akala ko ba tapos na tayo sa usapang moralidad? Gusto ko lang malaman, paano nyo nagawang itago ang Annex C sa mga audit? At paano nyo nakumbinsi ang mga local officials sa Davao na pumirma? Tanong ni Mara habang ang kanyang kamay ay dahan-dahang nakahawak sa kanyang mamahaling leather bag na nakapatong sa mesa. Sa loob ng bag na iyon, ang kanyang cellphone ay kasalukuyang nakarecord at ang audio ay direktang nakastream sa isang secure na cloud drive na tanging si Attorney Fernandez lang ang may access. Napakasimple, Mara! Tumawa si Corazon, kampanteng-kampante sa kanyang tagumpay. Pera lang ang kailangan. At syempre ang katusuhan ni Ramon sa pagmamanipula ng thermal logs. Ang mga magsasaka mga mangmang sila. Akala nila ay tinutulungan natin sila, yun pala ay unti-unti na nating hinihila ang lupa sa ilalim ng mga paan nila. Napakagandang plano, hindi ba? Kahit na may mamatay sa gutom, bulong ni Mara. Sa negosyo may mga kailangang isakripisyo para sa mas malaking pagunlad, sagot ni Corazon ng walang kukurap-kurap. Ngayon, pirmahan mo na ang mga dokumentong ito. At pagkatapos lumayas ka na sa gusaling ito. Lumapit si Mara sa mesa at kinuha ang panulat. Pinanood siya ni Corazon nang may kislap ng tagumpay sa mga mata. Pinirmahan ni Mara ang unang bahagi ng turnover documents, ang paglilipat ng kanyang shares at ang pagbibitiw sa pwesto. Sa bawat kurit ng ballpen, pakiramdam niya ay unti-unting lumalabas ang lason sa kanyang katawan. Pagkatapos ng usapan, bumalik si Mara sa kanyang sariling opisina. Sinimula niyang ilagay ang kanyang mga huling gamit sa isang maliit na karton. Walang kahit anong luha. Ang bawat kilos niya ay puno ng kalkuladong determinasyon. Tinawagan niya ang kanyang bank manager. I transfer ninyo ang lahat ng matitirang balanse ng aking personal savings account sa bank account ng Davao Agricultural Cooperative, utos ni Mara. I-label ninyo ito bilang Anonymous Legal Fund. Siguraduhin ninyong hindi mababakas ang pangalan ko. Pero ma'am, halos 5 milyong piso po ang natitira sa account ninyo. Kapag inilipat nyo yan, wala na pong matitira sa inyo para sa mga darating na buwan, babala ng manager. Gawin mo na, maikling sagot ni Mara. Ang perang yon ay galing sa mga bonus at sahod niya mula sa kumpanya, perang naimansa ng pagsasamantala. Ayaw niyang may matira kahit 1 sentimo nito sa kanyang bulsa. Bago ang nakatagdang board meeting, tinawag ni Mara ang kanyang sekretarya si Mylene. Milen, may huli akong ipapagawa sa'yo, sabi ni Mara habang inaabot ang isang USB drive.
I-upload mo ang video presentation na ginawa ko sa main server mamayang saktong 10:00 ng umaga. Iset mo ito na mag-play sa lahat ng monitor sa boardroom at maging sa lobby ng kumpanya. At pagkatapos, umuwi ka na. Huwag kang magpapaewan dito. Ma'am, ano pong laman nito? Kaba na tanong ni Milin. Mumiti si Mara ang kauna-unahang tunay ng ngiti sa loob ng maraming linggo. Ang katotohanang Mylene, ang tanging bagay na makakapagpalaya sa ating lahat. Bago lumabas ng opisina, kumuha si Mara ng isang maliit na puting papel. Sumulat siya ng isang maikling note at isinilid ito sa isang bue envelope kasama ang isang master hard drive na naglalaman ng lahat ng thermal logs na nakuha niya kagabi. Ipinadala niya ito sa isang courier service patungong Davao direkta sa kamay ni Elias. Ang note ay maikli lang. Sinasabi mo na sinubukan mo ako at bumagsak ako. Tama ka. Pero ang pagsusulit ay hindi pa tapos, Elias. Panuurin mo ang balita mamaya. Huwag kang ninuninoo sa akin. Panuurin mo kung paano ko susunugin ang imperyong ito para sa inyo. Lumakad si Mara patungo sa boardroom. Naririnig na niya ang tawanan ni Ramon at ang iba pang board members na handa nang ipagdiwang ang kanyang pagbagsak. Inayos ni Mara ang kanyang tindig. Hindi na siya ang CEO na sunod-sunuran. Siya na ngayon ang mitsa na magpapasabog sa lahat ng kasalanan ng pamilya Villanueva. Huminto siya sa tapat ng pinto ng boardroom. Huminga siya ng malalim. Handa na ako, bulong niya sa sarili. Puno ng halakak at usok ng mahahaling tabako ang loob ng main boardroom ng Villanueva AgriCorp. Sa gitna ng mahabang mesa, nakaupo si Tita Corazon na tila isang reyna, habang si Ramon naman ay hindi mapigilan ng pagnisi habang inaayos ang kanyang bagong nameplate, Ramon Villanueva, CEO. Sa gilid ng silid nakaupo ang tatlong kinatawa ng Davao Agricultural Cooperative. Naroon si Elias kasama ang dalawa pang matandang magsasaka. Nakasuot sila ng mga simpleng barong tahimik at ang mga mata ay puno ng pagtitimpi habang pinapanood ang karanyaan ng mga taong nagnanakaw sa kanila. Bumukas ang pinto at pumasok si Mara. Ang kanyang mukha ay maputla, walang emosyon, at ang kanyang mga hakbang ay mabagal. Nandito na ang bida ng trahedya. Biro ni Ramon sabay palakpak ng mahina. Halika rito, Mara. Huwag mong paghintayin ang mga investors natin. Pirmahan mo na ang huling turnover document para tuluyan na kaming makapag-celebrate. Inilapag ni Ramon ang isang makapal na folder sa harap ni Mara. Isang ballpen ang inabot ni Corazon sa kanya, may kasamang mapang-uyam na ngiti. Pirmahan mo na, Mara. Pagkatapos nito, malaya ka na. Pwede mo nang pakasalan ng bodegero mo at mamuhay sa hirap ng tahimik. Tiningnan ni Mara ang ballpen. Tumingin siya kay Elias na nasa dulo ng silid. Sandaling nagtama ang kanilang mga paningin. Walang sinabi si Elias, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nagtatanong, ito na ba talaga ang katapusan? Huminga ng malalim si Mara. Kinuha niya ang ballpen, ngunit sa halip na pirmahan ng dokumento, inilapag niya ang kanyang maliit na USB drive sa ibabaw ng mesa. Bago ako tuluyang umalis, may huling presentation lang ako para sa Board of Directors, kalmadong sabi ni Mara. Ang kanyang boses na kanina ay nanginghinig, ay biglang naging matigas at puno ng otoridad. Mara, wala na tayong oras para sa mga drama mo, sigaw ni Corazon. Pirmahan mo na yan. Bakit, tita? Natatakot ba kayong makita ang huling report ko? Hamon ni Mara. Hindi na hinintay ni Mara ang sagot nila. Mabilis niyang isinaksak ang USB sa main console ng boardroom. Sa isang pindot, ang malaking 4 na K-monitor sa pader ay umilaw. Hindi ito sales report. Hindi ito turnover presentation. Biglang umalingaw-ngaw sa buong silid ang isang boses. Ang boses ni Corazon mula sa recording kahapon. Napakasimple, Mara. Pera lang ang kailangan. Ang mga magsasaka, mga mangmang sila. Akala nila ay tinutulungan natin sila. Yung pala ay unti-unti na nating hinihila ang lupa sa ilalim ng mga paa nila. Nanigas ang buong boardroom. Ang mukha ni Corazon ay biglang naging kasing puti ng papel. Si Ramon naman ay napatayo sinusubukang abutin ng main switch para patayin ang monitor, ngunit huli na. Kasulod ng recording ay ang mga thermal logs na nakuha ni Mara, malinaw na ipinapakita ang sadyang paglanipula ni Ramon sa temperatura ng mga truck. At ang huling lumabas sa screen ay ang Annex C. Ang lihim na kontrata na nagpapatunay ng planong pang-amkam ng lupa. Anong kahibangan ito? Sigaw ni Corazon. Pilit itinatago ang nanginginig na boses.
Peke ang lahat ng yan. Sinisiraan mo lang kami. Peke, tumawa si Mara. At sa pagkakataong ito, ang tawa niya ay puno ng pait at tagumpay. Naka-livestream ang presentation na ito sa lahat ng monitor sa lobby, tita. At bago pa ako pumasok dito, na-send ko na ang link sa National Bureau of Investigation at sa Department of Agriculture. Binasura mo ang pamilya natin, Mara? Bulyaw ni Ramon, susugurin sana si Mara. Ngunit mabilis na humarang ang dalawang magsasakang kasama ni Elias. Tumayo ng tuwid si Mara, hinarap ang kanyang tiyahin at ang mga board members na ngayon ay nagbubulungan na sa takot. Hindi ko binasura ang pamilya Ramon. Kayo ang nagbasura sa danggal ng mga Villanueva. Pinrotektahan ko ang kumpanyang ito sa maling paraan sa loob ng maraming taon dahil sa utang na loob. Pero tapos na yon, lumingon si Mara kay Elias. Ang mga mata ni Elias ay nanlalaki sa gulat. Hindi nito akalain na itataya ni Mara ang lahat ng kanyang pangalan, ang kanyang kayamanan at ang kanyang kalayaan para sa katotohanan. Ma'am Mara? Mahinang tawag ni Maylene mula sa pinto. Nandito na po sila. Bumukas ang malalaking pinto ng boardroom. Pumasok ang 4 na ahente ng NBI kasama ang ilang pulis. Mrs. Corazon Villanueva at Mr. Ramon Villanueva, may warrant of arrest kami para sa inyo sa kasong economic sabotage, estafa at corporate fraud, deklara ng opisyal. Hindi niyo ako pwedeng arestuhin. Maragawin mo ang paraan. Kasama ka rito, ikaw ang pumirma sa mga papers. Sigaw ni Corazon habang pilit na pinupusasan ng mga pulis. Tumingin si Mara sa kanyang tiyahin ng may halong awa. Alam ko, tita, kaya nga naghanda na rin ako. Hinarap ni Mara ang opisyal ng NBI at iniabot ang kanyang sariling mga kamay. Handa rin akong sumama. Isinusuko ko ang sarili ko bilang whistleblower at bilang CEO na nagpabaya sa kanyang tungkulin. Ibibigay ko ang lahat ng testimonyo ko laban sa kanila at laban sa sarili ko. Nanahimik ang buong boardroom habang hinihila palabas sina Corazon at Ramon na nagwawala at nagmumura. Naiwan si Mara sa gitna ng silid, nakatayo pa rin ng tuwid sa kabila ng pagbagsak ng kanyang mundo. Dahan-dahang lumapit si Elias sa kanya. Huminto ito sa tapat ni Mara. Walang salitang namagitan sa kanila sa loob ng ilang segundo. Nakita ni Elias ang pagod ang sakit, pero higit sa lahat ang kalinisan ng kaluluwa sa mga mata ni Mara. Sinabi ko sa'yo, panuurin mo kung paano ko susunugin ang imperyong ito. Mahinang sabi ni Mara, pilit na numingiti habang tumutulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Hindi sumagot si Elias. Sa halip, hinawakan niya ang nanginginig na kamay ni Mara, ang kamay na matagal na niyang binitawan. Sa pagkakataong ito, wala nang lihim, wala nang hiya. Tanging ang mapait na lasa ng katotohanan at ang simula ng isang mahabang pagbabayad. Ang gulo sa labas ng gusali ng Villanueva Agricorp ay parang isang dagat na nagangalit. Naroon ang mga news van, ang mga flashing lights ng pulisya at ang mga taong nag-aabang sa pagbagsak ng isa sa pinakamalaking pamilya sa industriya ng agrikultura. Sa loob ng elevator pababa ng lobby, nakatayo si Mara sa pagitan ng dalawang ahente. Sa kabilang elevator, naririnig pa rin ang bulyaw at pagmumura ni Tita Corazon, habang si Ramon ay nakayuko at pilit na tinatago ang muka sa kanyang mga posas. Ito ang pinakamalaking public hiya na naranasan ng pamilya Villanueva, isang kahihiyang hindi na mabubura ng kahit anong dami ng pera. Nang gumukas ang pinto ng lobby, sumalubong ang kislap ng mga kamera. Nakita ni Mara ang sarili niya sa mga screen ng TV sa lobby. Ang Ice Queen ng Agricorp, ang respetadong CEO ngayon, ay hinihila palabas ang sarili niyang gusali. Pero sa halip na itago ang kanyang mukha, nanatiling nakataas ang noo ni Mara. Ang bawat hakbang niya ay tila nagpapabawas sa bigat na kanyang dinala sa loob ng maraming taon. Dinala sila sa himpilan ng NBI para sa interogasyon. Sa loob ng maliit at mainit na silid, hinarap ni Mara ang mga abogado at investigador. Hindi siya nagtago sa likod ng right to remain silent. Ibinuhos niya ang lahat. Ikinuwento niya ang bawat dokumentong pinirmahan niya, ang bawat utos ni Corazon at ang sarili niyang kapabayaan. Handa po akong tanggapin ang anumang parusa ng batas, sabi ni Mara sa mga opisyal. Ang boses ay kalmado at buo. Gusto ko lang pong masiguro na mababalik sa mga magsasaka ang mga lupang kinuha sa kanila at mabibigyan ng kaukulang parusa ang mga utak ng Annex C. Dahil sa kanyang voluntaryong pagsuko at sa dami ng ebidensyang ibinigay niya,
Binigyan si Mara ng status bilang isang state witness. Hindi siya makukulong ng matagal, ngunit kapalit nito ay ang pagkawala ng lahat ng kanyang ari-arian. Ang kanyang mga bank accounts ay na-freeze, ang kanyang mga shares ay kinumpiska, at ang kanyang pangalan sa mundo ng negosyo ay tuluyan ng nadumihan. Isang linggo pagkatapos ng gulo, bumalik si Mara sa mansyon ng mga Villanueva sa huling pagkakataon. Wala nang mga katulong, wala nang mga security guard. Ang malaking bahay ay tila naging isang libingan ng mga alaala. Kinuha ni Mara ang kanyang nag-iisang travel bag. Doon lang nakalagay ang ilang piraso ng simpleng damit, ang kanyang mga personal na dokumento, at ang maliit na silver na singsing ni Elias na itinago niya. Iniwan niya ang lahat ng kanyang alahas sa ibabaw ng dressing table. Iniwan niya ang susi ng kanyang mamahaling SUV sa ibabaw ng mesa sa lobby. Naglakad siya palabas ng gate. Huminto siya sandali at tumingin pabalik sa mansyong dati ay pangarap niya, ngunit naging kulungan ng kanyang kaluluwa. Paalam, Mara Villanueva, bulong niya sa sarili. Naglakad siya patungo sa kanto. Sa ilalim ng tirik na araw, pumara siya ng isang pampasaherong jeepney. Sumakay siya sa dulo katabi ng mga ordinaryong manggagawa at estudyante. Walang nakakilala sa kanya. Walang nakakaalam na ang babaeng may simpleng suot at bitbit na lumang bag ay ang dating makapangyarihang CEO na nasa balita. Habang umaandar ang jeepney, nilanghap ni Mara ang hangin na may halong usok at init ng kalsada. Napangiti siya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang tunay na kalayaan. Hindi siya papunta sa isang boardroom. Hindi siya pupunta sa isang party. Pupunta siya sa isang maliit na apartment sa probinsya para magsimulang muli bilang isang ordinaryong tao. Sa kabilang dako sa loob ng kulungan, ang karma ay nagsimula ng maningil. Si Corazon na dati ay hindi matapakan ng lupa, ay nakaupo ngayon sa isang masikip at mainit na selda, nakikipag-agawan sa espasyo sa ibang mga bilanggo. Ang kanyang utang na loob na ginamit niyang panakot ay wala ng silbi. Si Ramon naman ay tuluyan ng iniwan ng kanyang mga kaibigan at nayon ay humaharap sa habambuhay na pagkakakulong. Bago tuluyang lumayo ang jeepney, dumaan ito sa tapat ng opisina ng kooperatiba sa Maynila. Nakita ni Mara si Elias sa labas, may kausap na mga abogado. Maayos na ang hitsura nito, rumirespeto na ang mga tao sa kanya bilang tagapagtanggol ng mga magsasaka. Hindi nagpahinto si Mara. Alam niyang marami pa siyang kailangang patunayan bago siya maging karapat-dapat na muling tumayo sa harap ni Elias. Ang pagpapatawad ay hindi nakukuha sa isang gabi. Ito ay pinaghihirapan sa bawat araw ng pagbabago. Pinanood ni Elias ang jeepney na lumampas sa kanya. Saglit siyang natigilan nang makita ang isang pamilyar na anino sa loob nito, ngunit hindi na siya humabol. Alam niyang ginagawa ni Mara. Alam niyang pinili ni Mara ang mahirap na daan patungo sa kapayapaan. At sa kauna-unahang pagkakataon, naniwala si Elias na balang araw ang babaeng minahal niya ay muling babalik hindi bilang isang CEO, kundi bilang ang Mara na kilala lamang ng kanyang puso. Isang taon ang lumipas. Isang taon ang mabilis na lumipas. Sa isang maliit na bayan sa labas ng Davao, kung saan ang hangin ay amoy sariwang lupa, at ang mga puno ng kakao ay nagsisimula ng mamulaklak, matatagpuan ang isang simpleng opisina na yari sa kawayan at semento. Sa labas nito ay may maliit na karatula, Mara's Agricultural Consultancy, libreng serbisyo para sa mga maliliit na magsasaka. Sa loob nakaupo si Mara sa harap ng isang lumang computer. Wala na siyang suot na mamahaling seda. Sa halip suot niya ay isang simpleng cotton na blusa at maong. Ang kanyang balat ay bahagyang umitim dahil sa madalas na pagbabad sa ilalim ng araw at ang kanyang mga kamay na dati ay laging nakamanicure ay may mga bakas na ng pagtatrabaho sa bukid. Ngunit sa likod ng mga pagbabagong ito, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kapayapaan. Wala na ang takot. Wala na ang bigat ng mga lihim. Tumunog ang maliit na telebisyon sa sulok. Isang balita ang lumabas tungkol sa tagumpay ng Davao Agricultural Cooperative. Nabawi na ng mga magsasaka ang lahat ng kanilang lupain at ang Elias Cold Chain System ay kinikilala na ngayon bilang pambansang modelo para sa agrikultura. Si Ramon at Corazon. Ang huling balita ay nabulok na sila sa loob ng kulungan matapos hatulan ng habambuhay na pagkabilanggo. Isang mahinang katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. "Pasok po, bukas yan," sabi ni Mara, nang hindi inaalis ang tingin sa screen.
Bumukas ang pinto at isang pamilyar na amoy ng kape at araw ang humalo sa hangin ng silid. Natigilan si Mara. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang paningin. Nakatayo sa pintuan si Elias. Hindi na siya ang gusot na bodegero na itinago ni Mara sa dilim. Nakasuot siya ng maayos na polo, maaliwalas ang muka at may dalang isang maliit na folder. Balita ko pinakamagaling daw ang consultant dito pagdating sa farm contracts. Nakangiting sabi ni Elias. Ang boses niya ay malambot. Wala na ang lamig na huling narinig ni Mara sa Davao. Tumayo si Mara nanginginig ang kanyang mga kamay. Elias, anong ginagawa mo rito? Naglakad si Elias papalapit at inilapag ang folder sa mesa. May bago kaming proyekto sa kooperatiba. Gusto namin palawakin ang operasyon sa buong rehiyon. Pero kailangan namin ng isang tao na marunong bumasa ng bawat linya ng kontrata. Isang tao na alam ang halaga ng katotohanan. Tumingin si Mara sa folder pagkatapos ay muling tumingin kay Elias. Bakit ako? Maraming masikat na consultant sa Maynila. Dahil alam ko ang pinagdaanan ng consultant na ito. Seryosong sagot ni Elias. Alam kong itinaya niya ang lahat para maitama ang mali. At alam kong sa pagkakataong ito, hindi na niya hahayaang may madayang muli. Naramdaman ni Mara ang init ng luha sa kanyang mga mata. Hindi ito luha ng sakit, kundi luha ng pag-asa. Elias, hindi ko alam kung karapat-dapat na ako sa tiwala ninyo. Sa halip na sumagot, may kinuha si Elias sa kanyang bulsa. Isang maliit na bagay na kumikinang. Inilapad niya ito sa ibabaw ng folder. Ang kanilang silver na wedding ring. Ang singsing na iniwan ni Elias sa bodega 1 taon na ang nakalipas. 1 taon ko itong itinago, sabi ni Elias. Hinawakan ang kamay ni Mara. Naghihintay ako na mahanap mo muli ang sarili mo. At nakita ko na ang Mara na tunay na nagmamahal sa mga magsasaka, baka pwede na nating isulat ang bagong kontrata para sa ating dalawa. Kinuha ni Elias ang singsing at dahan-dahang isinuot ito muli sa daliri ni Mara. Sa pagkakataong ito, hindi na ito kailangang itago. Hindi na ito simbolo ng hiya o utang na loob. Ito ay simbolo ng isang bagong simula, isang relasyon na binuo sa katotohanan, pagkakapantay-pantay at tunay na pag-ibig. Wala na bang lihim? Bulong ni Mara habang umiiyak at nakangiti. Wala na, sagot ni Elias, bago niya niyakap ng mahigpit ang kanyang asawa. Wala nang utang, Mara. Pag-ibig na lang ang natitira. Sa labas ng maliit na opisina, ang araw ay sumisikat sa malawak na lupain ng Davao. Ang mga magsasaka ay masayang nagtatrabaho sa sarili nilang lupa. Ang bawat tanim ay lumalago sa ilalim ng isang sistemang binuo ng isang henyo at pinrotektahan ng isang babaeng nahanap ang kanyang dangal sa gitna ng pagkatalo. Tapos na ang gabi ng mga Villanueva. Ito na ang umaga ng mga tunay na bayani ng lupa.